Mula kay John Reps, mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe at syempre pakilike na rin ang kanyang video mga tol. Nakalagay po ang link sa ibaba. Basahin muna natin yung title, no? Walang makitang PCG sa Scarborough, kaya mangingisda, lalabanan na lang ang Chinese Coast Guard. Nakakalungkot man isipin mga tol. Pero yun nga no, kulang na kulang talaga tayo sa assets. Kaya yung budget na meron tayo, imbis na ibili agad ng submarine, na isang perasong submarine, napakalawak ng West Philippine Sea, di ba? Sa mo dadalhin yan? Sa Ayungin, sa Spratly, sa Scarborough, sa mo dadalhin yan, di ba? So, mas maganda na lang talaga dagdagan natin yung mga patrol boat natin, mga barko ng PCG, kahit na maliliit lang mga tol, no? Basta marami, no? Para itong mga mangingisda, di ba? Hindi sila nakikipaghabulan. Nakita natin nakikipaghabulan sa sa rubber boat ng CCG mga tol. Kailangan talaga meron tayong mga otoridad na nagpapatrolya at ini-escortan yung ating mga mangingisda mga kapatid. Hanggang sa mawala na talaga ng tuluyan etong mga mga insektong nagsaswarm dito sa ating karagatan at malaman nila na hindi talaga kanila yan. Alright, so etong panonoorin natin at bibigyan natin ng reaction video mula kay John Reps mga kapatid. Panoorin na natin to. Kung halimbawa, mag-anuhan kayo, pwede nyo labanan yan Kaya yung bangay mo rin rabi bro. Tukot lang mga. Breaking news, isa na namang barkong pangdigma ng Canadian Navy ang dumaong sa Maynila. Ano kaya ang sadya nito? Alamin mamaya. At Chinese vessel na pumasok sa exclusive economic zone ng Taiwan ang nakipagbanggaan sa Taiwan Coast Guard. At isang aircraft carrier naman ng Amerika ang nagsagawa ng operation sa Philippine Sea. Hinikayat naman ng mga Arnel ang mga kasamahan nito na huwag matakot sa Chinese Coast Guard at lumaban. Kaya't para malaman ang buong detalye sa mga balitang ito ay tumutok at makinig na mabuti. Pero sino ba namang hindi matatakot, di ba? Nitong nakaraan nga lang may balita, di ba? 3 mangingisda mga tol ang nasawi dahil binangga yung bangka nila ng isang barko. Well, hindi natin masasabing barko ng China yon, China Coast Guard. Hindi pa natin pwedeng sabihin yon kasi wala pang wala pang tiyak na detalye about dyan. Pero yun nga nangyari sa kanila yon. Syempre, alam mo na kung sino pinagsususpetsahan nila. Pero hanggang suspetsa pa lang din naman. Hindi pa tayo updated about sa balitang yon mga tol. Pero tingnan mo naman, yung mga mangingisda napapalaot para kumuha ng ikabubuhay at ipangbubuhay nila sa kanilang pamilya, uuwing wala ng buhay mga tol. O, di ba nakakatakot din naman talaga yon para dito sa mga mangingisdang Pilipino. Di ba? Kaya itong ginawa ni Mang Arnel, nakakabilib siya. Nakakabilib siya pero dapat hindi laging ganun mga tol. Kasi yung hamak na bangka niya, kung walang kung walang escort, kung walang nakamatsyag, kung walang kumukuha ng video, talagang mapapahamak to mga tol. Kawawa naman to. Hindi iintayin na lang to ng mga anak niya at mga ng pamilya niya tapos di na babalik pag ganyan ang ginawa ng mga mangingisda natin lagi. Kaya kailangan talaga merong PCG na naka-escort, nakabantay sa lahat ng galaw o sa ating mga mangingisda, no? Kailangan talaga natin 'yun. Simulan na natin. Engaging a target. Pop, 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 pop. Ang state-of-the-art na barkong pangdigma na ito ng Canada na HMCS Vancouver ay dumaong sa Maynila bago ang paglahok nito sa joint naval drills kasama ang Amerika at Pilipinas. Sinabi ng mga opisyal na ang pagbisita ng HMES Vancouver ay ang pakikipag-usap sa pangako nitong palakasin ang ugnayan sa Pilipinas at Indo-Pacific. Dumating ang barko sa Maynila noong Biyernes, September 29 pagkatapos dumaong sa South Korea at Japan. Sinabi ni Canadian Ambassador to the Philippines, David Hartman kahapon na nakahanda ang Canada na i-deploy ang sistema na alok nito sa Pilipinas na Dark Vessel Detection System sa sandaling ma-finalize ng dalawang gobyerno ang kasunduan. Ang Dark Vessel Detection System ay makakatulong sa mga barko ng Pilipinas na ma-detect at makilala ang ibang mga barko na papasok sa Exclusive Economic Zone kahit patayin pa ng mga ito ang kanilang mga transponder.
Ang Canadian Embassy ay nagpahayag ng pag-asa na ang deal ay maaaring lagdaan sa 6th Philippine-Canadian Joint Commission for Bilateral Cooperation meeting sa Ottawa sa susunod na linggo. Okay, no, maganda 'yon, yung dark vessel tawag dito, nakaka-detect, no, detector. Kaso nga lang, syempre mga tol, merong kaakibat yan na responsibilidad eh, no? So ano ngayon kung ma-detect natin, 'di ba? Madedetect natin na may mga pumapasok sa ating exclusive economic zone, eh ngayon ngang tanghaling tapat, harap-harapan nandiyan sila nang hahabol eh, wala naman tayong nagagawa eh. 'Di ba? Kailangan mapalakas din natin 'yun mga tol, yung depensa natin. Kasi aanhin natin kung madedetect natin sila tapos okay, may na-detect tayo, o sige hayaan nyo lang sila. Parang ganun lang ang lumalabas mga tol eh. 'Di ba? Kailangan natin ng sapat na depensa mga kapatid. Bukod dito sa detector na to, eto maganda to. Ayan, don't get me wrong mga tol, maganda to. Kung meron tayong ganitong klaseng equipment, no, nakaka-detect tayo kahit patayin nila yung kung ano man yung tine-turn off nila sa kanilang mga vessel, pero nade-detect pa rin natin sila. Maganda yan. Pero dapat meron tayong kakayanan upang ipa-implement yung ating depensa. Yung tipong pag na-detect sila, bigla silang pupuntahan, palalayasin sila. Dapat meron tayong kakayanan ganun. Kasi kung wala rin naman tayong kakayanan ganun, para saan pang madedetect natin sila, di ba? Ngayon nga harap-harapan Napakaliwanag Napakaliwanag ng sinag ng araw, harap-harapan nanghahabol, 'di ba? Nanghaharang. Hindi lang natin sila basta-basta nade-detect, no? Talagang harap-harapang nakikita natin na tayo yung pinapaalis imbis na sila yung pinapaalis natin, 'di ba? So, maganda to yung alok ng Canadian, pero kailangan natin talaga mas matibay pa na kakayanan para maipa-implement yung ating depensa sa ating soberanya. At sa ibang balita naman, ang Taiwan Coast Guard ay nakatagpo ng isang Chinese vessel na iligal na nangingisda sa Taiwanese waters sa panahon ng regular na pagpatrolya ng Taiwan Coast Guard. Habang niraradyuhan ito na tumigil at para sa inspeksyon, ay tumanggi sa mga utos na itigil at sa halip ay binilisan ng pagtakas sa lugar na naging dahilan ng pagsalpok nito sa patrol boat ng Taiwan. Ayon sa Taiwan Coast Guard, ang Chinese vessel ay nilagyan umano ng improvised armor at sadyang nakatutok sa pilot house ng Taiwan patrol vessels. Nakumpiska ng Taiwan Coast Guard ang Chinese vessel at ilang tuniladang isda at hinuli rin ang 17 crew ng Chinese vessels. Nakakabilib naman ng Taiwan. Nakakainggit naman. Pag nakakabalita tayong ganito ginagawa nila mga tol, nakakabilib naman sila. Kasi nagagawa nila yung ganito, no? Biruin mo, nakakita sila ng illegal na nangingisda sa kanilang karagatan. Hinabol nila. Inaresto nila, kinumpiska nila yung mga tone-toneladang isda na nandoon sa barko. Nagagawa ba natin yan mga tol? No? Sana nagagawa natin yan, no? Yung tipong pag nakakita tayo ng Chinese militia vessels o Chinese fishing vessels na nandirito sa ating karagatan, yung tipong mga PCG hahabulin, no? Tapos aarestohin yung mga sakay nun, tapos kukunin natin yung mga nahuli nilang isda. Bakit? Exclusive economic zone ng Pilipinas to eh. Dapat exclusive sa amin to, di ba? Dapat ganun no? So biruin mo nagawa ng Taiwan mga tol. Di ba? Hindi mo ba kabibiliban yan? Ang iisipin naman natin, wait, ba't natin gagawin yan? Baka tumaas ang tensyon. Yun ang sagot ng ating mga mahal na alam nyo na, no? Baka tumaas, baka mag-escalate. Baka tumaas ang tensyon. So hayaan nyo na lang. 'Di ba? Ganon ang nangyayari mga tol. Itinanggi naman ng kapitan ng Chinese vessel ang sadyang pagbangga sa Coast Guard patrol boats at sinabing ang mga anti-boarding device na nakalagay sa kanyang barko ay para sa normal na operasyon ng pangingisda. Kung sa Taiwan ay hinuhuli ng Taiwan Coast Guard ang Chinese vessel, dito sa Pilipinas ay Coast Guard ang hinaharang ng Chinese vessel. Yun nga 'di ba? Kakasabi lang natin Yung Coast Guard mismo ang hinaharang ng Chinese fishing vessels, 'di ba?
Samantalang sa ibang bansa, eto sa Indonesia mga tol, pag pumasok doon yung isang barko, o one warning ka lang, pag hindi ka umalis, lubog ka. 'Di ba? Sa atin, nagpakita kasi tayo ng katakutan natin eh. Nagpakita kasi tayo ng takot eh. Kaya ang ginagawa nila, biruin mo kahit mga fishing vessels, hinaharang yung China, yung Coast Guard natin. 'Di ba? Ganun. Basta nagtanim ka ng takot doon sa isip nung nangbubulas sa'yo, alam niyang takot ka, so lagi ka niyang aapihin lagi. 'Di ba ganun din sa kahit sa eskwelahan o ganun din kahit sa totoong buhay? Kapag may nang-aapi sa'yo, kapag may nang-aanas, pag may nangbabanas sa'yo, pag may nang-aasar sa'yo, 'di ba? At hindi ka pumapalag dahil pinapakita mo sa kanyang takot ka, sa tingin mo titigilan ka niya? Hindi. Lalo kanyang pagtitripan. 'Di ba? Isang araw magpakita kang pumapalag ka, nagpakita ka na ng lakas mo sa kanya, titigilan ka na niyan. No? Titigilan ka na niyan. Hindi yan magtatawag ng mga tropa pa. Ikaw magtawag ka rin ng tropa mo. Pareho kayo nagtawag ng tropa. Kaso ang tinawag mong tropa mas malalakas. Titigil yan. 'Di ba? Kadalasan naman kasi sa mga bully, ano yan eh. Kunya-kunyarian lang yun eh. 'Di ba? Tuloy natin mga tol. Nakita natin yung puwersa ng Taiwan ha. Kinumpare nga dito ni John Rep sa puwersa ng Pilipinas eh. At sa ibang balita naman, isang flagship ng carrier strike group na USS Ronald Reagan ang nagsagawa ng flight operation sa Philippine Sea at sinabing lagi silang nakahanda para sa kanilang mga kaalyadong bansa. Samantala, pakinggan naman natin mga kabayan ang isa pang interview kay Mang Arnel kung gaano kahirap ang nararanasan niya sa pangingisda at kung paano niya hinihikayat ang mga kasamahan niyang takot sa mga Chinese Coast Guard. Pamaki mo, umaga, madilim pa, bababa na kami. Wala pa kami, magpagkape lang kami. Bago, magdating sa bahura, di pa kami pag-almusal. Kakakali na, di pa makakain. Kapaghanap ng isda. Ang hirap, gutom. Akit kami. Kain kami. Kakain namin. Pero isda namin, mga 5 kilo. Akit kami sa bangka, sa mater. Bago ngayon, kakain lang kami. Tapos may kain, bababa naman kami. Alam pa mga isda naman. Kahirap po maghanap ng isda. Lalo na bulabog nila ng loob. Kahirap. Yung kahirap maghanap ng isda. Wala man tayo pupuntahan, ganun pa rin. Isa pa rin lugar na pupunta natin. Alburo pa rin. Siyempre, maghanap lang tayo ng diskarte lang tayo kung anong diskarte sa natin, sa paghanap buhay. Ibang mga kasamahan ko, takot sila. Takot sila habulin, nandiyan ang rabbit boat. Akbat silang tatakbo agad. Sabi ko, huwag kayong iba, nagabahura na, bangga na sa bahura, sa mababaw. Doon, bumabangga na. Ay, huwag kayong sa bababaw. Ay, masisira ang bangka nyo. Dito kayo sa malalim at babanggain kayo. Doon na kayo sa tabi, hindi naman kayo gagalawin yan. Kung halimbawa, mag-anuhan kayo, pwede nalabanan niya na. Huwag lang kayong huwag kayong manguna. Bayaan mo lang sa manguna. Kaya basta muna sila, babanggain ka. Kung kaya mong banggain mo lang ng rabbit boat. Ito ko tayong magagawa na paglaban ko yung karapatan namin sa pag-isda. Ito, dapat dalhin to sa Senado tapos ipakiusap dun sa mga senator. Ipakiusap niya sa mga senator para ikwento niya kung ano yung nararanasan niya. 'Di ba? Yung ating mga mayayamang senator na walang problema sa buhay, nabubuhay ng masagana, no? Pero etong mga maliliit na mangingisda, sila yung dapat na harap-harapang nagkukuwento sa ating mga mahal na senator. Kung ano yung hirap na dinadanas nila sa patuloy na panghaharang ng kanilang mga best friend na China, no? Na Chinese Coast Guard, mga ganyan. Kailangan to ipatawag to sa Senado para sila mismo yung magkwento. Baka sakali, no, magising niya yung diwa ng mga natutulog. Patalo tayo dyan. Hindi tayo patalo. Ingisa tayo eh. Gusto talaga namin na may makasama kami na mga kapwa namin Pilipino na tulad ng mga Philippine Coast Guard, ganyan, Navy, BIPAR. Kasi yun din yung
laging binabalita noon na may mga nagpapatrolya. Pero yung kami talaga mismo nakakarating doon, wala naman kami talaga nakikita noon na mga nagpapatrolya. Pangit naman na magsisinungaling kami na wala kami nakikita tapos sasabihin namin na mayroon. So sa bibig ng isang mga mangingisda, ano yung kulang na wala silang nakikitang nagpapatrolya? So alam na dapat agad ng mga kinauukulan kung ano ang kailangan, kung ano ang kulang, no? So yun ang dapat nilang tugunan. So ano ang masasabi ninyo mga kapatid dito sa video ang napanood natin? 'Di ba? Nakakabilib, no? Unang-una yung ginawa ng Taiwan, yung kanilang Coast Guard mga tol, na nakakita sila ng illegal na nangingisda sa kanilang bakuran. So hinabol nila, inaresto nila yung Chinese fishing vessels mga kapatid, kinuha nila, kinumpiska nila yung mga isda. Kabaliktaran ng nangyayari mga tol dito sa Pilipinas, no? Tayo bang hinahabol ng mga fishing vessels nila mga tol. So, kailangan natin ng ganung tapang kesa ipakita nating takot na takot tayo. Una, ayaw natin ng gulo. Etong Coast Guard talagang ginawa lang nila yung tungkulin nila pero hindi nangangahulugan na yung paghuli nila doon sa mga illegal na nangingisda is nagpo-provoke sila o naghahamon sila ng gera. Hindi ganun yun mga tol. Hindi ganun ang pakahulugan nun. 'Di ba? Kung halimbawa, isa kang pulis, 'di ba? Nanghuli ka ng kriminal o nanghuli ka ng isang holdupper. Hindi naman nanghangahulugan na pinoprovoke mo at gusto mo makagera yung buong sindikato. 'Di ba? So ganun din dapat no sa ating mga PCG. Pero yun nga, kulang pa tayo sa assets at sinabi nga ng ating mga mangingisdang Pilipino na wala daw silang nakikita noon na mga nagpapatrolya, kaya yun ang sana matugunan mga kapatid, no? Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka sa baba. Pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.